Mula at muli kapayapaan ng Diyos sa magari sa inyong mga puso, ngayon at magpakailanman, sumainyo ang Panginoon. Malapit na ang panahon ng Kapaskuhan. Ang ibig sabihin ng Kapaskuhan ay ano ba? Taon-taon ipinaliliwanag ko sa inyo yun. Dapat nating ipagdiwang ang araw ng Kapaskuhan. Sapagkat iyon ang unang-unang araw na ibinigay sa atin upang tayo ay magkaroon ng tiyak na kapayapaan. Datapwat kailan nga ba ang tunay na Pasko? Maging iyon man ay kailan. Maging alinman ang tamang araw. Maging maliman ang isiniselebra ng pandaigdigan, sapagkat ang diwa ay iniuukol nila sa tunay na tagapagligtas o ang pangako ng Diyos. Nagagalak pa rin ang aking puso at magalak pa rin ang inyong puso. Ang katunayan, marami ng tao ang walang Pasko. Mapakarami na sa tao ang walang Pasko. Magalak ang inyong puso sapagkat kayo ay may Pasko. At sa pamamagitan ng inyong paggagalak, idawit ninyo ang mga taong mga galak. Yaong kahit paano ay katulad ninyo na mayroong Pasko. Yaong katulad ninyo kahit paano ay mayroong galak. Teka nga pala, matanong ko nga pala kayo. Pinag-uusapan natin dito, maraming taong walang Pasko. Kayo ba mga anak may Pasko? Siguro. Wala po siguro, no? Ama. Oh, bakit? Dahil po sa ano. Na? Sabi niya, hanggang asa isip, baka magkaroon ng ito. Kaya hindi natin malaman kung abutin pa namin. Kung magkagyera ba, Sofia, wala ka ng Pasko. Iba po ang meaning nyo, iba meaning ko pa. Ama. Alright, sino-sino sa inyo ang mga walang Pasko? Ano ba ibig sabihin ng Pasko? Kapayapaan po. Kapayapaan. Anak. Kaya, ikako'y mapapalad kayo at mayroon pa kayong Pasko. Datapwat maraming tao na ang walang Pasko sapagkat sila'y walang kapayapaan. Nagsiselebrate ng Christmas ang mga sundalo. Nagse-celebrate ng Christmas ang mga MPA. Nagse-celebrate ng Christmas ang mga nice people. Nagse-celebrate ng Christmas ang lahat ng nilalang. Datapwat sila ba ay may kapayapaan? Wala. Dahil nakahanda sila lagi sa pakikidigma. Sa makatwid, sila ay walang
kapayapaan. Kaya sabi ko sila'y wala ng mga Pasko. Natupad kayo na naririto ngayon. Sinisiguro ko na mayroon kayong Pasko. Maging kayo ay patay at maging kayo ay buhay. Sapagkat naririto, kitang-kita natin. Kailan ang Pasko, mga anak? Kailan? Tunay po, 23 ng Mayo. Alright, 23 ng Mayo. O, kailan ang Pasko? Ah, December 25. Alright, kailan ang Pasko? Yung momento ng isang tao ay puso niya ay mapaya. Alright, ngayon, kayo ay Pasko. Kaya na po. Itinatanong ba ninyo sa akin kung ba't ko sinabi ngayon ay Pasko? Dahil po, this moment we are at peace. Kayo ay may kapayapaan sa mga pagkakataong ito. At naririto sa inyo ang ipinanganak ng Pasko. Kapiling ninyo ang ipinanganak ng Pasko, kaya ngayon sa inyo ay Pasko. araw-araw po. Sa makatuwid kung ang Diyos araw-araw at sa lahat ng sandali ay nasa ating puso, sa ating puso, araw-araw at sa lahat ng sandali ay Pasko. Sa makatuwid bagay, walang saglit na hindi Pasko. Opo. Ang isang taong ang Diyos ay hindi iniwawaglit sa sarili. Sapagkat ang Diyos ang kapayapaan. Sa piling ng Diyos natatamo ang kapayapaan. At kung ang Diyos ay hindi ninyo iwawala sa inyong puso, Lagi ang kayong- kapayapaan ay laging nasa inyo at walang saglit sa bawat isang may uri ng gayong pagkatao ay Pasko. Alam ba ninyo mga anak na madalas din dumating sa puso ninyo ang kaarawan ng hindi Pasko? Dahil napakadalas ninyong magalit, napakadalas ninyong magtanim, napakadalas ninyong maghihiyaw, napakadalas pamutawian ang inyong bibig ng mahayap at mahalay. At sa mga pagkakataong yaon, hindi na kayo, ala na kayong Pasko. Sapagkat ang nasa inyo'y ang kalaban ng anak ng Diyos. Sino yan? Demonyo. Merong mag-asawa. Ang lalaki ay sobra ng pagkasugador, kalonyero, sabungero, mandurukot, manloloob, mapaglasing, at mapanigarilyo. Walang bisyo, ano? Manununtok o mambubugbog pa rin ng asawa. Marumi pa rin ang kanyang bibig. Sapagkat sa tuwing darating ng bahay, sabi sa asawa, "May pagkain ba yan?" Sabi naman ng asawa, "Itong demonyong to ah. May iniwan ka bang pambili?" "Abay, demonyo ka, ano ginagawa mo dyan, demonyo ka?" "Maghapon ka lang ba kang maghihiga ng bahay, demonyo ka, hindi ka makapaghanda ng aking makakain." "So, itong demonyong to ah," sabi naman ng babae, "aalis ka ika eh. Wala ka namang iiwat gini, maghahanap ka." Sabi naman ng lalaki, "Makalayas na nga sa impyerno ng bahay nito." Sabi ng
ng lalaki. Sa kagaganon, sila nagkaanak. Paring. Ayan. Alright. Kaanak pa rin. Nagkaanak pa rin. Ngayon, lumaki ka nilang anak, pagsapit ng meron sigurong 6 at kalahating taong, sumama na sa kapwa bata namang mag-agaw ng pagkain, magnakaw sa tindahan. Isang araw, nahuli ng pulis ang bata. Ang sabi ng pulis, ano pangalan mo? Demonyo po. Ano pangalan ng ina't ama mo? Demonyo po. Saan ka nakatira? Sa impyerno. Kaya kayong mga anak, iyong mga bagay na iniala ng Pasko, sapagkat tunay na walang kapayapaan sa loob ng tahanan niyo, ipinaalam ko lamang sa inyo na ang kaaway o ang kalaban ng anak ng Diyos ay anak ng Diablo. Si Sante. At ang kalaban ng anak ng Diyos, yung anak ng Diablo, ang pangalan ay demonyo at sa impyerno Nakatira. Kaya kayo mga anak, kung kayo ay magagalit sa inyong mga anak, pagsisigawin ninyo sila at pag-aalimurahin, pero huwag demonyo. No, ang isisigaw ninyo tinamaan ka ng grasya. Sapagkat kung ang sasabihin niyo sa inyo, anak ay tinamanan ka ng lintik, baka tumama sa kanya ang kidlat, yun ang lintik. Kayo ay maghihirap, magpapalibing kayo mahalang taon. Datapwat, kung sasabihin niyo tinamaan ka ng grasya at tamaan siya ng grasya, kayo ay kasali sa grasya. Baka tumama ang lipstick. Alright. Ama, ano yung kahulugan sa madalas mata na babanggit ito? Kayo man lang ang naliligtas. Ito ay sa kaluluwa lang. Oo. Dinami-dami natin. Ito ay kaluluwa at katawan. Kaluluwa at katawan. Ibig ko sabihin, kayo man lang ay maligtas. Mahina ang inyong isip Bakit? Hindi. Ang kahinaan ng isip ninyo ay nalilimutan ninyong ako'y dating sa Diyos at ako'y mananatili sa Diyos dahil ako rin naman ay mamamatay. Sino ba sa inyo ang hindi mamamatay? Meron ba? Wala. Kayong lahat ay mamamatay. At ang humahanap ng buhay sa kanyang sarili Nawawala. ay nawawalan ng buhay. Sapagkat kapag sinabi ninyo buhay, hindi kayo babarilin at sinasabi nyo kayo nakatagpo ng buhay, hinahanap ninyo yung buhay, datapwat wala naman kayong buhay na walang hanggan. Kaya't ang naghahanap ng buhay sa kanyang sarili ay nawawala ng buhay. Hinanap ninyo ang maiksing buhay sa lupa at itinapon ninyo ang buhay na walang hanggan. Kaya, ang sabi ni Santa Teresita of Mindanao, mamatay muna ako bago magkasala sa Diyos. At ito ay isang magandang ehemplo na dapat na maging ehemplo ninyo lahat. Mamatay muna ako bago magkasala sa Diyos.
Yun po ang dulo yung tinulong sa amin sa ukol kay Lamaraya. Oo. Ano tawag mo, Anita? Kay Maraya. Alright. Lay Maraya. Ang dakilang doktor. Si Lay Maraya. Hindi ba meron kayong dakilang nurse? Ah. Meron din kayong dakilang doktor. Si Lay Maraya. At kahit na hindi ninyo siya nakikilala, kahit sa ngayon, at kayo'y dumulog sa kanya ng buong kataimtiman, hindi niya ipagkakait sa inyo ang kanyang tulong. Ito ang inyong dakilang doktor, si Lay Maraya. Kayo magsipag-umpisa ng maghanda uli na naman, bago na naman ng inyong mga kalooban para sa darating nating mga araw. Alin sa dalawang magaganap, magkasama-sama o tuluyang magkahiwa-hiwalay. Yan ang nagiging likha ng malabis na kaguluhan. Magkasama-sama o magkahiwa-hiwalay. At magsidalangin kayo ng mataman. Tiyagain ninyong katulad ng pagtitiyaga ng mga magsasaka na naghihintay ng patak, unang patak ng ulan hanggang sa huling patak ng ulan, hanggang sa sumapit ang araw ng tag-ani at ang kanilang mga inani ay mga isaayos sa isang mahusay at masinop na mga. Sinasabi ko ito sa inyo sapagkat ibig kong huwag kayong mga bigla sa mga darating na araw. Putlang-putla na ang panahon At hindi lamang siya namumutla, kundi inip na inip na. Sa madaling sabi nagmamadali na ang panahon. Sapagkat hinog na. At ang magiging kahalili ng pagkahinog na ito ay pagkabulok. Kaya hindi nakapagtataka kung mabulok man ang ating panahon. Nakikita natin ang mga kaanyuan ng mga kilos at galaw. Ang mga panahong ito ang dulot ay amihan. Pero ngayon nakikita natin ang dulot ng panahon ay taglam. Sa makatuwid, ang panahon ay talagang hindi lamang magulang na, kundi hinog na. Kumbaga sa taong nagkagulang, ang panahon ay ulian na. At samantalahin ninyo ang kagandahan ng inyong buhay. Samantalahin ninyo ang kagandahan ng inyong panahon. Samantalahin ninyo ang pagkakataon.
Huwag ninyong sayangin ang inyong mga pagkakataong ito. Ibigay ninyo ang inyong oras at panahon sa ikagaganda ng inyong buhay sa hinaharap. At ito ay ang inyong hinahanap na buhay doon sa kaluwalhatian ng mga langit. Kahit na ako nalulungkot, ayaw kong mag-iwan sa inyo ng malungkot na damdamin. Bagkus ay iniisip ko na kayong lahat ay magkaroon ng maaliwalas na hinaharap sa kinabukasan sa piling ng Diyos na walang hanggan. Ang nangyari, lumitaw ang bala. Kapag lumilipad ang balang, ang nasa ilalim nasisilungan. Sa kapal ng balang. Kapag dumapo ang balang sa puno ng kawayan, hindi lang ubos, nababali ang kawayan. Sa bigat. Kita niyo na? May mga nagsipang huli ng balang, hindi nalalaman ang kanyang sarili. Taga Plaridel na kararating sa Gapan. Lakada. Paghabol lang sa balang, hindi nararamdaman. Tunay na kapag ikaw nakatindig sa karsada at nagdaan ng balang sa iyong ulunan, hindi ka masisikatan ng araw. Sa dami. Pero sinasabi ko sa inyong mga anak, sila nilini hindi pa bula ng mga panahon yon. Pero yun yung nakita ko. At noon din panahong iyon, Benigno, merong isang lalaki na may anak na 3. Yan lalaking may anak na 3 nag-asawa ng isang babae, ng ibang babae dahil namatay na ang kaniyang asawa. At ang babaeng ito naman nag-anak din na lalaking iyon. Minahal naman ng babaeng iyon yung anak ng kanyang asawa. Pinapag-aral at pinagsilbihan, pinaglaban ng damit at lahat ng bagay. Isang araw dumating ang mga batang iyon galing sa eskwela. Inutusan nung ale dahil may anak nga siyang maliit, magsipagsaing na ikakayong mga anak. Nagagsipagbarumbado itong mga bata at ang sabi, sinaing lang hindi pa na isaing sila president tayo. Kinuha ngayon ng mga batang ngayon, nakuha yung palayok at ipinukpok sa ulo ng kanilang alo. Sabay nga yung pagsalitang sinaing lang ay sila president tayo. Sa sukal ng loob ng babae, nasabing kita tamad ninyo, maanong mga dikit na kayo sa sahig. Nang matulog ang mga batang iyon sa sahig, hindi na nakabangon doon, Benigno. Hindi na nakabangon doon. Hindi patay. Dikit. Pinagsikapan nilang iyon ay kunin kahit na makasama na yung sahig. Kaso pag nilagari yung sahig, tumudugo.
Yan binigni totoong nangyari kasabay ng balang na yan sa makinabang ng Baliwag, Bulacan. Nabalitaan mo rin. Yun. Diyan sa Baliwag, nene, totoong mapakarami ng naganap eh. $1970. 1970 lamang. May isang estudyante na babae at isang pahinante na lalaki na nagtagpo, Benigno. Ang lalaki taga Pulilan, taga Baliwag ang babae. Sila'y nagtagpo at nagtalik sa loob ng isang bisita o kapilya. Kinuha ang damit ng isang imahin at ginawa nilang pansapin sa pagtatalik. At yung dalawang iyon hindi na nagkahiwalay. Dinala yung Benigno riyan sa sinasabi ninyong Dr. Marcelo at siguro kilala mo yun, ano? Tinanggihan. Ay, anong gagawin niya ron? Hanggang sa matinding kahihiyan, kapwa namatay na hindi rin naman nagkahiwalay. Maraming nagaganap dyan. May nangyari din ganun ako. Nakalitan ko sa amin at pati sa UST. Yung nagtalik naman dito sa hotel at ang ginawa namang alibay paroroon diyan sa Mother of Perpetual Help sa Baclaran. Bakit mga anak kayo ay mahilig sa mga pangako o panata? Hindi naman iyong bato at papel o kahoy ang pinangangakuan ninyo. Hindi ninyo sinabing ako'y paroroon doon sa retrato sa Baclaran. Hindi naman ganon. Ang sinabi ninyo, paroroon ako sa Mother of Perpetual Health. Kasi yun ho ang pinapangalan ng mga ari. Sa makatuwid, hindi naman iyong retratong pinapangakuan ninyo, kundi iyon mismo. Bakit? Bakit kailangan tayong manangkalan ng kahit kaininong pangalan? Bakit kailangan natin gamitin ang pangalan ng iba? Ganyan ko kayo ginigising. Huwag kang manumpa sang-ala ng Diyos. Yan sinasabi, di ba? Sa makatwid, huwag natin gamitin ang anumang pangalan, ang alinmang lugar, ang alinmang dako, sapagkat sinasabi ng Diyos, huwag mong gagamiting panumpa ang langit, sapagkat ito ay trono ng Diyos. Huwag mong gagamitin ipanumpa ang lupa, sapagkat ito ay tungtungan ng Diyos. Napakahaba ng Diyos, ano? Ang trono ay langit at ang tungtungan ay lupa. Ni ilalima ng tubig
ni ilalima ng lupa sapagkat ito ay kanyang pag-aari. Tunay na sinasabi ko sa inyo, kung mayroong kapirasong lote si Benigno at ako'y lumapit kay Anita, bilang sanla ay narito ang kapirasong lupa. Bilang kapalit namang sanla, ako ay iyong bigyan ng 100 piso na ang aking iipotega ay ang lupa ni Benigno. Hindi kaya magalit sa akin si Benigno nang walang hanggan? Sa isang makatotohanang bagay, Benigno, hindi ka kaya magalit sa akin? Ama ko, kayo po ay isang tao katulad ko. Pwede po. Pero Yun na nga sa ang ngayon ating po, hindi natin pag-uusapan yon. Ang pag-uusapan natin ni tao sa tao. Tiyak na magagalit si Benigno, at hindi lang siya magagalit, ihahabla pa ako, o baka kung medyo mabilis huwag nang dalhin sa batas. Antimano'y maglalagay na ito ng batas sa kamay. At miski sino pa sa inyo. Ngayon, paano naman ako? Kung ipinanunumpa ninyong ipotega sa inyong kapwa-tao ang lupa, ang langit, ang ilalim ng lupa, at ang ilalim ng tubig. Sa makatwid, nasa posisyon ako, nasa ayos, para magalit, hindi kaya. Alright. Kaya nga, ginigising ko lamang kayo. Ginigising ko kayo ng walang hanggan na pagising. Sapagkat hindi ko ninanais na iyong mga bagay inyong ipangako o inyong ipanumpa yaong mga bagay na hindi sa inyo. Ang sa inyo'y pinanghihinayangan ninyo di ang sa iba'y ikagagalit naman nila. Alright. Yan ang masasabi ko. May ingat konti, Anita, ingat at saka ingat. Sa paglakad. Sa paglakad, sa pagsasalita, sa lahat ng bagay. Maging sa pagtulog, sa inyong bahay. Yung meron pong nag-depression po sa akin ng buhay niyo, pwede niyo tanggapin. Ang pangalan po Moises Ulasina. Ay sabi ko, mag-ingat ka. Ang sabi ko, mag-ingat ka. Mag-ingat ka na mag-ingat. Ang peligro ay hindi nasa sa isang tao, kundi nasa lahat ng tao. Hindi ko maayos ang nakaraang araw sa lahat ng oras ng maayos sa iyo. Hindi ganon. May mga pagkakataon na napupunta sa iyo ang malas, sapagkat ang nangyayari sa kapitbahay ay mangyayari din sa sariling bahay. Yan ang masasabi ko. Pag-ingatin mo na sa loob ng pamamahay ninyo, huwag lahat ng kumakatok na tao ay pasok. Yan ang masasabi ko. Huwag lahat ng kumakatok na tao ay pasok. Alright.
masama tayong magsungit, masama tayong magdamot, masama tayong magsuplada, pero masama rin ang masyadong mapagpabigay. Dahil eto na at narumarating na ang mga araw. Ako'y nagsasalita kay Anita at ibabaling ko to sa inyong lahat. Magsipag-ingat kayo sa lumalakad na kunway nagsesensos. Magsipag-ingat kayo, masyado nang laganap. Hindi ninyo alam o kilala ang inyong kaaway. Iisa ang sagot, ipagpatawad po ninyo. Ako po ay walang nalalaman tungkol sa politiko. Wala po akong nalalaman, ipagpatawad po ninyo. Kung kayo po naman may nais, dahil talagang ako'y walang kaalaman dyan, di kayo na po ang magbigay sa akin ng magandang impormasyon na dapat na sundin ko. Alright. Ganyan para tayo makaiwas. Hindi, pagka po nag-census na gano'n, hindi namin dapat bigyan mga pangalan na. Diba, hindi naman kayo obrang magkaila ron. Hindi kayo obrang magkaila. Ibibigay rin ng pangalan, hindi kayo makakaila ron eh. Yan ang masasabi ko. Bibig na hindi ibinubuka, malayo sa pagkakasala. Kaya ang dapat talagang ingat at saka ingat. Masyado ng kalat. Masyado ng kalat. At ang inyong buhay, ang inyong mga kabuhayan, pag-ingatan ninyo. Sapagkat sang-ayon sa inyong galaw ang itotoka sa inyo ng lumalakad na mga taong nanghihingi ng o nagbibigay ng toka para sa kanilang tatanggapin. Ang mga bagay na gusto kong ipagpauna sa inyo dapat nating isa-isip at laging igayak sa isip yung mga bagay na kailangan ng ating kaluluwa. Napapanahon na ngayon upang tayo ay lubusang magpalit-loob sa Diyos, sapagkat ang ating mga buhay lupa ay malapit na magkaroon ng tuloy. Kapag malapit nang magkaroon ng tuloy, natatalastas ng bawat isa sa atin ang tuloy na kahulugan, ay malapit na ang katapusan. Katapusan ng inyong mga buhay dito sa lupa upang mabuhay na muli sa gitna ng lalong mahigpit pang mga pagsubok na dapat nating pag-ingatan upang tayo ay hindi madaig ng tukso. Mga kakawala ang mga demonyo at kayo ay mga lalapitan at kayo ay mga tutuksin at kayo ay mga hihimukin sa mga kaligayahan at kayo ay mga aakitin upang matalikdan ang Panginoon na hindi ninyo natatalastas, na hindi ninyo nalalaman. Ano pa at ang mga bagay na sinasabi kong ito sa inyo ay walang pagsala na darating, kaya't ating lubos na pagkaingat-ingatan ng ating sarili. Pakamahal-mahalin natin ang ating kaluluwa upang hindi magkaroon ng kapahamakan. Ang mga bagay na ito ay ibig kong mga tanim sa inyong mga isipan. Ibig kong tumubo ng malawak sa inyong mga puso upang sa gayon hindi tayo mga ligaw sa landas na dapat nating tahakin
kung papaanong iniibig ko ang isang katauhan ay gayon sila nagsisilayo sa akin at kung papaano nilang ginagamit ang aking pangalan upang sanggawing tuntungan ng kanilang mga kaginhawaan ng kanilang mga kaginhawahang dulot ng kalupaan. Ang mga bagay na ito'y huwag nating halintularan pagkos. Dahil manalangin na itong mga bagay na ito ay makikita. May mga lugarin, hindi isang lugar, may mga lugarin sa inyong bansa ngayon na tunay na ang naghahari na at ang patakaran na sinusunod ay komunista at ang kanilang mga kaugalian ay komunista. Kaya sinasabi ko sa inyong magpakatatag-tatag kayo at mga sipag-ingat na magaling. Ikinalulungkot ko man ang bagay na ito. Pero ang may nasa nito at may pita ay ang inyo ring mapagsamantalang puso sa mga kaligayahan. Mga anak, hindi na magtatagal ang ating mga pagliliit at tayo magkakahiwa-hiwalay. Hindi na magtatagal ang ating mga paglinig at tayo ay magkakahiwa-hiwalay. Sapagkat ang inyong mga puso ay masyadong daig ng tukso. Sapagkat ang inyong mga puso ay hindi ganap o lubos na umuunawa at tumatalima sa dapat ninyong mga tungkulin. Sinasabi ko sa inyong hindi na magtatagal at ang tinig kong ito'y maglalaho na sa inyong pantinig, sapagkat kayo, sila at kayong lahat ay mga kakalayo-layo dahil sa hindi ninyo mga pagsunod. At malulungkot ako kung dumating na ang sandaling yaon na ang tinig kong ito'y hindi na ninyo madinig, ni ang aking kapatid ay hindi na ninyo makita, sapagkat kayo ay mga kakalayo-layo sa iba't ibang mga lugar upang humanap ng kahit bahagyang kaligtasan. Datapot sinasabi ko sa inyo na kung papaano magkakamit ng kaginhawahan ang bawat isa sa inyo, ay gayon din makatatamo kayong lahat ng ibayong kahirapan pagdating ng oras at pagdating ng sandali bilang paniningil sa inyo ng kaaway na sa inyo ay nag-udyok upang ang inyong mga puso ay lubusang magpakaligaw dahil sa inyong mga hindi pag-iwan sa sarili, dahil sa inyong mga pagmamahal ng labis sa sarili, ay mga kakalayo kayo at mga kakawatak-watak, mga kakawindang-windang tulad ng mga dahon sa sanga. Bagaman sila ay inyusbong, lumaki at gumulang na sa pupul ng isang maliit na sanga, ng malaking sanga ng isang malaking punong kahoy, sila'y magkakasamang ipinag-uusbong ng kanilang naging inang yaon at nangagsilaki at nangagdaan sa mga kagandahan at mga paroon doon sa kanilang lubusang paggulang upang kumaway sa hangin at magliliwanag sa sikat ng araw, ay kapareho ninyo silang magkakapupul at magkakatanggal-tanggal galing sa kanilang kinalakhang sanga. At kay marahil ay gayan din ang mangyayari sa inyo dahil sa inyong lubos na pagpapabaya.